Dito sa harapan, simple ang datingan. Ang headlight niya naka U-shape lang. Yan yung unang-una mong mapapansin sa kanya. Yan yung character niya unang tingin. Malapad na clear windshield, non-adjustable. Merong mga konting kanto sa gilid. Wala tayong ibang makikita dito kundi yung mga ilang emblem. Mayroong Kymco na logo dito sa may harapan, pinakagitna, TCS dito sa gilid, sa taas, at 150 naman dito sa tabi ng signal light. Kulay silver ito, naka-emblem. At Skytown naman dito sa gilid, sa bandang hulihan, naka-highlights na naka-emblem. Kulay silver din. LED yung kanyang headlight at saka yung kanyang taillight maliban sa kanyang mga signal light. May mga reflectors din na nilagay dito sa bandang hulihan. Merong magkabilaan dito. At dito naman sa kanyang tapaludo, meron pa rin isang reflector na added visibility at night. Ang apakan ng rider ay may extension kaya pwede tayong umunat dito kapag nangalay na tayo sa mahabang biyahe. Medyo malapad din yung back right foot peg kaya komportable kahit na nakaangkas ka sa motor na to. Napakasolido din ng kanyang grab bar. Nakaukit pa ang brand name na Kymco dito. Ang tanong, sa kanyang specs, may ibubuga kaya? Ito ay may 150cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, air-cooled kaya less maintenance, at naka-FI na rin kaya tipid sa gas. Bagamat naka 2 bulbs pa, ay bumawi naman dahil ang makina nito ay powered by Kymco's revolutionary green power engine na nagbibigay ng magandang performance pero less carbon emission ng halos 17% at mas nakatipid pa sa gas consumption ng halos 21%. Meron siyang maximum power na 11.3 horsepower at 7,500 RPM at may maximum torque naman na 11.9 Nm at 6,500 RPM. Ang kanyang starting system ay electric, CVT, automatic. Ang capacity na 7 liter at may fuel consumption naman na 46 km per liter. So kasyang-kasya dito yung full face na helmet at iba pang mga gamit na rin kagaya ng kapote o payong. So kasyang-kasya dito sa kanyang compartment dahil 28 liters ang kanyang storage. Naka-LCD display ito. May USB charging port na rin ito na Type A and Type C. TCS or traction control system kaya makakaiwas tayo na madulas kahit na basa or maputik or mga mabuhangin na kalsada. Dual channel ABS kaya hindi basta-basta maglalak ang kanyang mga preno kapag biglaan nating napihit yung ating mga brake lever. Sa harap at sa likod naka-disc brake, syempre with ABS na yan. Sa unahan 110/70/14 at sa likuran naman ay 130/70/13. Parehas na naka-tubeless, alloy yung mags, telescopic fork at dual shock absorber naman dito sa kanyang likuran. Pasok na pasok sa height ng Pinoy, siguro kahit na mga 5'2" kayang-kayang dalhin ito dahil may seat height lamang siya na 770mm. At sa SRP ng Kymco Skytown 150 ngayong taon ay 118,500